natin po ngayong simulan ang palagiang pagnonobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Ang iyong liwanag
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat at awitin natin, Birheng Mahal.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyayang ito ng ating pagtitipon ngayong hapon, pangsama-samang dumulog sa Kanya. Taglay ang ating pagsusumamo sa tulong at panalangin na mahal na Birhen, ina ng laging saklolo. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, halina't aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Butihin at mapagmahal na Ama, ibinigay mo sa amin si Maria, ina ng iyong banal na anak, bilang ina ng laging saklolo. Sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, kami naway ipag-adya sa mga panganib at ilayo sa kasalanan upang aming makamtan ang kagalakan ng iyong kapayapaan. Ito'y hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya't tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider ng Israel at sila'y nag-usap. Pagkaroon noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon, at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya ito uli hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal. Nating Diyos ay lubos na papurihan sa harap ng
Si Samuel na may lingkod na sa kanya'y sumamba, na ang buoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, Siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ang buhay natin sa kasalukuyan ay isang pahayag kung papaanong tayo ay namumuhay sa maraming mga bagay na ating pinapahalagahan sa buhay.
At ang bawat pinapahalagahan natin ay tunay na pinakaiingatan natin lalo tigit sa ating puso at sa ating kalooban. Sa marami nating pinapahalagahan, nagagawa ba nating isipin kung mga bagay na pinapahalagahan natin ay nakaugnay sa larangan ng ating pakikipagtagpo at pagkilala sa Diyos? Marahil ito ay isang napakagandang katanungan upang simulan ang ating pagninilay ngayong hapon sa diwa at tulong ng mga pagbasa lalo tigit ng Ebanghelyo na ating napakinggan. Ipinahayag kung paanong ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang nahukay na kayamanan sa isang lupain, at nang mahukay ito, muli itong ibinaon, at nang maibaon ito ang ginawa ng taong nakahukay at nagbaon muli, ay pinagbili ang kanyang ari-arian upang mabili ang lupa na pinagbaunan sa kayamanan. Kagaya din ng isang mangangalakal naghahanap ng mamahaling perlas, at sa sandali na kanya itong matagpuan ng lahat ng kanyang mga pinanghahawakan, lalo tigit ang kayamanan, ay ipinagpalit sa mamahaling perlas na kanyang hinahangad. Kung atin pong titingnan at pagninilayan mula sa dalawang pagbabahagi at pagpapahayag na ito, ang katotohanan ay gaano natin nagagawang gawin ang lahat para mataguyod o maranasan natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga tahanan at pamilya, sa ating lipunan, sa ating sambayanan, at sa bawat sandali ng ating buhay. Halimbawa na lamang sa larangan ng ating mga pamilya, sa mga sandali na nais natin at tinahangad natin ang kaayusan, ang pagmamahalan, ang pagkakasundo, ang pagtutulungan, ang pag-uusap, at ang pagkakaayos ng bawat isa, lalo na sa mga sandali na tayo hinahamon ng mga pagsubok at problema na nagsisilbing dahilan kung bakit naaapektuhan ang ating ugnayan sa isa't isa. Nagagawa ba nating bitawan ang mga katangian na hindi naaayon at nagdadala sa atin patungo sa pakikipagtulungan at pakikipag-ayos sa ating mga mahal sa buhay? Nagagawa ba nating bitawan ang ating mga pride at pagmamataas upang harapin ang katotohanan sa ating mga pamilya upang sa gayon ay mapanumbalik ang maganda nating ugnayan sa isa't isa? Sa larangan ng buhay ng mga mag-asawa na pinagbuklod sa pag-ibig ng Diyos, paano natin nagagawa o paano ninyo nagagawa na ipaglaban ang inyong ugnayan sa diwa ng malasakit at pag-iisip para sa ikabubuti ng inyong samahan, ugnayan at pamilya? May mga bagay na kailangan nating bitawan para magawa nating may maipaglaban. Totoo po, sa buhay natin, araw-araw nahuhubog tayo sa maraming tunggalian. Tunggalian ng kagustuhan ng sarili at kagustuhan ng Diyos para sa atin. Paano natin nagagawang piliin ang pinakamahalaga sa lahat? Paano natin nakikitang kayamanan, ang larangan at karanasan ng pagmamahalan? Mga kapatid, maraming nagpapaalipin sa buhay ng tao na nagsisilbing hadlang para magawa niyang umugnay sa mga taong nasa paligid niya. Ngunit kung ating paglilimiin at pagninilayan ang ating buhay at pananampalataya, ang lahat ng ito pala ay panandalian lamang at kailangan nating bitawan upang higit natin na makita ang saysay at kahulugan ng ating buhay. May mga tao pong maraming kayamanan, pero wala namang karanasan ng pagmamahalan. May mga tao na maraming ari-arian, pero wala namang ibang tinutugunan, kundi ang sarili lamang. Ngunit may mga taong handang magsakripisyo, handang bitawan ang anumang kayamanang material at pinansyal upang maitaguyod ang tunay na larawan ng pag-ibig, pagmamalasakit
at pagdamay sa kapwa. Mga kapatid, hangarin natin palagi ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat kapag naghahari ang Diyos sa ating buhay, ito ay pahayag ng paghahari ng pag-ibig. At kapag may paghahari ng pag-ibig, magagawa nating ialay ang ating mga sarili, limutin ang ating mga makasariling hangarin, para hangarin ang kapakanan, mabuting kapakanan, lalo tigit ng mga taong nasa ating kapaligiran. Nawa po sa ating pagnonobena, sa ating pamimintuho at pagdedebosyon sa mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, lagi tayong mapaalalahanan at madala ng pagdulog at paglapit natin sa mahal na Birhen, sa kanyang anak na si Jesus. Ang dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Sapagkat sa sandali na tayo ay nakikipagtagpo kay Jesus, higit nating mauunawaan ano ba ang kayamanan na dapat nating ipaglaban, ano bang mga kailangan nating bitawan, upang sa gayon, kagaya ng isang mamahaling perlas, ay magawa din nating pakaingatan, pangalagaan, at ilagay palagi sa ating puso at kalooban ang mahalagang bahagi ng Diyos sa ating buhay. Hilingin natin na nawa sa biyayang ito ng ating pagtitipon ngayong hapon, tayong lahat ay uuwi, taglay ang tanging kayamanan, taglay ang pinakamahal na perlas, at ito'y walang iba, kundi ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Pagharian nawa ng Diyos ang ating puso at kalooban, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay at panalangin. Punuin mo ang aming mga puso ng liwanag ng iyong Espiritu Santo at turuan mo kaming sundan ng Birheng Maria sa paghahanap sa iyo sa lahat ng bagay at sa pagsunod ng iyong kalooban ng may kagalakan. Ito'y hinihiling namin sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalingas sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ngayon ang lakas loob. Inihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tanging kayamanan na dapat nating palagi ang pahalagahan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin, panalangin para sa mga may sakit. Manahimik po muna sandali at alalahanin ang mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Manalangin tayo. O Panginoon, patatagin nawa ng sakramentong aming tinanggap ang aming pananampalataya at patuloy nitong buhayin ang aming pag-asa sa pagbibigay parangal namin kay Maria, ina ng laging saklolo. Papagalabi nawa ng kanyang pananampalataya ang aming pagsusumikap. Nakalooban mo'y sundan at paglingkuran ka ng may katapatan. Ito'y inihiling namin sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang tanging kayamanan ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.